banknotes. Sa tunayan, nandiyan kami nung Lunes hanggang Miyerkules po. At briefing tayo sa mga multisectoral natin diyan, kababayan. Opo, maraming grupo rin na nag-audience sa inyo during that time. Maganda po ito na napapaliwanag kasi marami nagtatanong kasi parang biglang nagbago yung mukha ng peso bill sa Pilipinas. Although napaliwanag nyo na, siyempre marami din hindi nakapakinig doon. Anong pinaka-rationale po bakit nagkaroon tayong bagong mukha ang mga peso bill natin sa Pilipinas, Sir Arvin? Oo, no. Ang rationale po nito ay kada 10 taon naman, gaya ng ibang central bank sa ibang bansa, ay practice ito ng central bank na kada 10 taon ay maglabas ng bagong disenyo para para maging tayo advance at maging stay ahead sa mga counterfeiter. Kaya nga po itong polymer series ay smarter ay dahil po meron siyang mga advanced security features na tinuro natin sa mga cash handlers ng Catanduanes at mga bankero natin dyan. Yes. Kasi nakalagay mo, smarter, cleaner, and stronger. Opo. Ito po yan. Yes. Saka, ano po yung pinaka-feature na special dyan po sa polymer? Ito pong polymer ay gawa sa substrate o plastic at nagpo-promote ng sustainability, fully recyclable siya. At yung nilabas ngayon, kasi naglabas na po tayo ng 2022 nung 1,000 na denomination, ngayon po ay 500, 100, tsaka 50 na denominations, Ito po ay nagpi-feature ng ating mga flora and fauna, tsaka yung mga endangered and critically endangered na species. And diyan po ay makikita doon sa 500 hanggang sa 50. Meron din ho itong additional feature para doon sa mga visually impaired natin, visually challenged, yung tactile dots, kung tawagin, tactile dots. So may parang tuldok. So sa 1,000 meron ho siyang 5 na tuldok. Yung sa 500 po meron din siyang 4 na tuldok. Yung sa 100 po ay 3 at sa 50 ay 2. Yan. Tapos may advanced security features din siya na makikita rin yung mga advanced security features po tinuro natin sa mga bankero at sa mga cash handler para sa unang pa lang ay makikita nila kung counterfeit o hindi. Yun, kasi sabi nga natin, ngayon yung mga endangered species, ang pingalag niya to. Pero sa mga endangered personalities ng Pilipinas, rin nawara na tabi, sir? Yung yung mga ating mga personalities o yung ating mga national heroes ay nasa nasa paper banknotes natin at ito po ay mananatiling nasa sirkulasyon ng ating ibig sabihin yung paper banknotes natin, ganun pa rin yung peso bill, hindi naman yun mawawala. Tama ka dyan, Ferds. Hindi siya mawawala, it will circulate at patuloy pa rin maglilimbag o mag-print ng paper banknotes ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi kaya lang mas maganda na malaman din ng ng publiko na may mga critically endangered para mapag-aralan, mapangalagaan yan. May yung Visayan spotted deer, Visayan spotted deer, yung Palawan Crescent peacock. Po, tsaka yung Visayan spotted deer, tsaka yung leopard cat sa Bisaya. Kasi yun din ang mga communication diyan, yung kasi may mga bago, sir, ganun talaga may resistance. Kasi ito nga parang kino-connect kasi nga yung mga peso bill, mayroon duman na mga taong personality na galing against administration. Wala naman so peso bill ng 500 si si Ninoy Aquino. Wala naman bahid politika. Walang bahid. Usual na yan ginagawa, ang disenyo ay usual na ginagawa ng Bangko Sentral kada 10 taon para ang objective talaga nito ay para sa mga counterfeiters. Pero gusto ko rin ipabatid sa publiko na hindi naman major problem ang counterfeiting sa ating bansa. Ina-address din niya kagaya ng mga suliranin sa ibang bansa, pero sa atin ay hindi siya major problem. Nakatunayan nga ang polymer nga nung nag-issue tayo noong 2022, isa sa 82.5 million na piraso lang ang nakita. At talagang kitang-kita mo naman talaga yung sinadya na counterfeit.
Pero hindi pa, ibig sabihin, hindi pa alarming kung titingnan natin yung counterfeiting sa Pilipinas. Tama po, Sir Chris. Mhm. Alright, actually, malapit ng election, sir. May noong nakalipas na mga taon sa Catanduanes, hindi ko alam kung nabalitaan nyo po na may nagbigay no ng talagang lahat mga peking pera na mananribo. Pag ganun, sir, paano, kasi di ba violation yan sa batas, anong manner and paano ireklamo and ilan ba ang penalty niya sa mga nag-counterfeit involved? Oo. No. Ang ano naman, ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman ay merong dedicated group sa aming sa aming isang sektor sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sila po ang nag-iimbestiga at ito naman ay may maganda kaming koordinasyon sa mga currency investigator namin ay may mga magandang koordinasyon naman sa mga local law enforcement natin. Yes, pero ilan po yung penalty in case ganitong mga counterfeit yung peso bill natin? May nakarapatang penalty yan sa counterfeiting. Taksa dyan dun sa ating revised penal code. Siguro less than 6 years po yata ang yung penalty. Alright. Saan sila magreklamo? Parang ano lang yan? Parang ordinary case na magsasampa sila nagreklamo sa korte? Hindi na diretso. Pwede na lang po dilugyan sa mga natin sa mga kapulisan at pwede nang mag-coordinate din sa amin ng mga kapulisan. At meron din kaming meron din kahit dun sa website namin, sa aming website ay andun yung ating mga number para tawagan at magreklamo. At ang diyan, pinakamabilis po diyan ay sa mga kapulisan natin, diyan sa local at sa mga NBI kasi parang sila ang mag-i-initial na para makapunta kaagad at maka-respond kaagad at makita kung ano talaga yung kasi ang mga PNP naman ay dumudulog din sa amin para at least tulad yan, sa Catanduanes tayo, malayo ang Central Bank sa Gaspi. Pwede na sa mga kapulisan natin. Apo, ganito sir, actually, isa kasi ang Catanduanes sa apektado nitong pagkaroon natin ng diversion from the peso bill patungo sa polymer, no? Ilang porsyento ba yung possible na alis dyan sa Abaca Fiber kung gumagawa tayo ng peso bill? Ang naman po, ang ating naman ay ang BSP naman ay sabi nga ako kanina na patuloy pa rin maglilimpag at ang paper banknotes o peso bill natin ay patuloy na magpo-circulate sa sa ekonomiya natin alongside with the polymer. At ang naman diyan ay wala namang yung hard and fast rule na ratio o porsyento ng polymer sa banknotes ito po ay depende pa rin talaga sa demand ng komersyo natin at ng pangangailangan ng publiko. Ang BSP naman kasi ay nakikipag-transact sa mga bangko, ang mga kliyente ng BSP pagdating sa currency circulation o currency management, ang mga bangko. So, kumbaga, ang bangko ang bibigay sa amin ng kanilang requirement ng withdrawal nila, sila rin nagde-deposit. Yan po. Alright. So, depende yan sa demand ng mga bangko para sa production namin naman. Yun ang magiging basihan namin ng production naman ng paper banknotes at polymer. Apo. Sa circulation this time, ilang porsyento yung polymer kumpara naman sa dati ng gamit natin sa Abaca Fiber? Oo. Wala akong masyadong datos. Pero yung sa polymer natin ngayon, yung sa 1,000 kasi siyempre itong natin, bagong series natin ay kalulos lang ng Disyembre. At ang BSP Legazpi ay nakatanggap nito ng January 2. At pinamigay na rin namin sa mga cash hubs natin ng mga bangko. Ito po ay nung sa 1,000 natin, ang production natin doon ay malaki pa rin ang paper banknotes, parang 70% at 30% na polymer sa datos natin sa 1,000. At ang kagandahan dito, Sir Ferds, ay itong polymer kasi ay kaya nga po siya stronger kasi meron din siyang lifespan na 7.5 years. 7.5 years? Opo. Kaya isa yan sa mga natin na sa mga tayo dito sa Catanduanes at sa Masbate nasa isla po tayo at mataas yung level ng
unfit currency circulation. Makikita nyo, na-obserbahan ko rin dyan, yung mga panukli ay talaga namang unfit na. Ito pong polymer, ma-address din yan dahil nga ang lifespan yan ay 7.5 years. Opo. Pero sir, yun sa quality, dati ba yung paper kasi okay, nabasa siya, pero still, kumbaga usable pa rin. How about itong polymer? Pag nadaganan ba dyan o kaya, ano nga po sa Bicol, parang nagumos, Natupi. natupi, okay, nagumos, anong sistema niyan? Walang epekto? Ang ano po, ang polymer din ay smarter. Ang meaning, ito po ay may smoother surface tsaka non-absorptive siya, resistant siya sa sa water, oil, tsaka sa dumi o sa dirt, At ito gusto ko rin ipapatid sa mga kababayan natin, lalo na sa mga market vendor, sa mga transport hub na tanggapin yung perang polymer kahit nakatupi dahil pa rin po siya, legal tender po siya at pwede siyang tanggapin kahit nakatupi po siya. Ganun din nga gaya ng pangangalaga doon sa paper bag. Mas kailangan national pride, national heritage. Actually, yun talaga ang worry din ng iba kasi nung unang lumabas yung polymer, parang hindi natutupi, parang humahawak ka ng napaka brittle para bang delikado na parang hindi mo na magamit ulit. Pero this time may mga improvement ba yon? Opo, hindi naman po siya substrate pa rin siya. So kahit nakatupi ho siya, pwede siya tanggapin, pwede siyang ipang bayad. At nakipag-ugnayan na rin kami sa mga na pwede niyang may mga merchant o kaya may mga bangko o may mga pwede ipagbigay alam yan sa BSP. At nakapag-ugnayan na rin kami sa DTI para diyan at saka doon sa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para at least talagang mag-full circulation dito. So kahit nakatupi ho, wala akong dapat pangamba ang publiko, pwede siyang tanggapin, pambayad at maging kumbaga kagaya ng sinasabi namin na karampatang pag-iingat lang din lang dapat. Kasi di ba minsan sa talagang sa palengke meron din kami mga pag-aaral na mas gusto na ng mga tendero at tindera natin na itong polymer kasi kahit mabasa siya, pupunasan lang siya. Maganda sa linis, non-absorptive, nalilinisan. Okay. And alam mo sir, matatalino yung mga tao sa Pilipinas Pag nakita may bagong pera, nandyan naman yung, sabi nga natin, imitation. Paano natin ma-determine na ang isang pera, itong polymer ay peke o hindi? Ang kagandahan nun itong nung polymer natin ay meron siyang kahit yung ordinaryong mamamayan natin, pwede nating feel, look, and tilt na proseso natin, Pwedeng yung feel, kapain, tingnan, at ikiling lang. At makikita nyo na dyan yung mga security features ng na sa unang tingin, kahit ang mga ordinaryong mamamayan, ay makikita agad yung glaring disparity kung counterfeit siya o hindi. And then of course, syempre, iba yung quality ng material. Opo. Pag polymer, plastic po siya, kabayang Perch. Plastic, Alright. So far, linawin ko lang kasi yun din ang mga reaction dito na parang bakit ba nag-engage tayo sa polymer samantalang naghihikos nga yung naghihingalo nga yung produkto ng Abaca dahil yung market kulang. Pero aalisan pa ng ingredient dyan sa BSP na makatulong sana. Sabihin natin na every 5 years nagpapalit tayo ng pera kasi kung mas hindi, siguro i-improve na lang yung fiber, baka fiber, kaysa totally palitan ng polymer. Ang aming dyan, mensahe ay magkoko-circulate naman at patuloy pa rin maglilimbag ang BSP ng paper banknotes at ito namang katutusin po meron tayong may unmet global demand tayo ng Abaca sa lalo na sa merkado ng Estados Unidos at Amerika So mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan din para matulungan din ang mga government agencies sa mga Abaca farmers natin, lalo na ang DTI, para at least ma-address at ma-boost natin yung unmet global demand.
Nung nakaraan nga may nabasa ako yung Abaca Plastic na isang napakalaking potential. So, tsaka patuloy pa rin naman na ginagamit ang Abaca doon sa ating mga titles, non-titles So, nandun din siya, component din siya. Tsaka andyan pa rin, component pa rin siya, mananatiling primary component pa rin siya doon sa paper banknotes na patuloy na magsisirculate at patuloy pa rin maglilibag ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Opo. Ibig sabihin, sir, itong polymer na ito, may halo pa rin yan ng Abaca? Hindi po, yung ating paper bank. Sa paper. Totally wala tayo sa polymer. Totally polymer ito. So, separate doon sa paper, no? Opo. Alright. Sir, last na lang kasi malapit ng eleksyon. Paano ba natin, kasi may pakunayan siguro ang COMELEC sa inyo kung paano ang sistema. Kasi, di ba, sigurado yan na maraming maglalabas na pera this time kasi eleksyon na. Oo. Nabalitaan ko nga rin yung merong nagkikipag-ugnayan ng COMELEC sa Bangko Sentral Site Office, Pero ang naman dito ay ang Bangko Sentral naman ay ang aming katransaksyon ay ang mga individual, ay ang mga individual na bangko, ang mga bangko talaga. Hindi ang mga individual account holders, So yung kami naman ay dependent kung ano ang demand ng bangko, kung ano currency withdrawal nila. Pero sa totoo lang, kami rin naman ay naka-monitor din naman kami kung ano ang mga paghahanapan. Pero at least sa amin, ang katransaksyon namin, mga bangko, sila naman ang kung ano talaga. Kasi ang mga individual client nila ang nagre-request ng requirement kasi naman pinapasa sa amin. Pero yun po yung aming dyan. So nagmo-monitor na kami sa mga sa mga kaganapan. So ang namin kasi dito is yung pag-election ay may mga lumalabas din daw na mga counterfeit at yun naman ay naka-ready ang Bangko Sentral para at least masabat at maimbestigahan yung mga counterfeiters. Apo, last na hirit na lang po, sir, kasi di ba naglilimbag kayo ng pera para maraming pera, di maraming dapat ilimbag natin. Paano po kino-compute natin yan? Hindi ho ganoon kasi kumbaga nakadepende rin tayo kasi kung marami namang masyadong umiikot na pera, medyo inflationary din ho yan. So depende rin ho kasi ang paglimbag ng pera natin sa ating gold reserve, gross international reserve. So may mga may mga variation yan at mga pag-aaral kung hanggang saan lang maglilimbag. So ang paglilimbag ng pera ay dependent din sa demand ng ating mga bangko sa mga nila na sila namang binibigay sa amin. Kasi parang kayo ang pinakamaraming pera Kayo naglilimbag ng pera. Bakit nga hindi kayo maglimbag ng marami para yung tao maraming pera? Kumbaga, kung ang basic economic principle diyan, kailangan meron tayong sapat na gross international reserve o kaya naman ay depende sa gross international reserve natin ang paglilimbag din ng pera. Ganyan po ang mekanismo rin ng central bank sa lahat ng central bank sa buong mundo. Apo. Sa Catanduanes, sir, wala kayong branch ng BSP sa Legazpi lang, Legazpi lang ho, sir. So ang Legazpi, ang area ng Legazpi, BSP ay Masbate, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Nung isang buwan po, nasa Masbate rin kami para ipabatid din at magkaroon ng briefing din sa polymer. Ayun. Alright, anything about BSP? Baka may mga nakalimutan akong itanong, sir. Go ahead sa inyo pong mga gusto ipaabot sa mga kabayan natin, hindi lang sa Bicol, hindi lang sa Catanduanes, sa mga nakikinig din sa Facebook Live. Go ahead po, sir. Maraming salamat, Perds. Gusto ko rin itong kunin ng pagkakataon na hikayatin ng publiko na walang pangamba at ang polymer ko ay smarter, stronger, and cleaner. At may sustainability siya, fully recyclable siya, at it will co-circulate alongside with the paper banknotes, At may mga advocacy pa rin ng mga BSP tulad ng ating digital payments, yung mga digitalization, yung ating paling QR na kumbaga ito ay ma-address nito yung shortage ng artificial shortage ng coins kasi ang pambayad mo na lang ay via mobile payments tayo, Paling QR, andyan din yung piece of Araban. At tuloy-tuloy pa po ang marami pang mga advocacy. At ang mga andyan din po kasama ng ng aktibidades namin ay magbigay din ng financial education o financial literacy sa ating mga kababayan sa Catanduanes. Ayun. Sa mga academics, stakeholders, kung paano mag-invest, mag-ipon at tamang pag-strategize kung may ipon at pag-save.
Pag ganun sir, halimbawa may mga invitation sa inyo, halimbawa sa academe, open naman kayo dyan para mailatag nyo Opo. yung mga Opo, ganung sa totoo programa nga ng po BSP. ay isa yan sa ano namin, may dito rin sa ating mga iba't ibang areas natin ay umiikot ang aming mga regional economic affairs staff ng South Luzon Regional Office ng BSP para magbigay ng financial education, financial literacy, lalo na din. Ngayon ay napakadaming request doon sa mga ating mga koleyo, yung mga college students natin, Mhm. o para at least doon sa savings, consciousness, sa investment, at pati dito sa polymer din para magkaroon ng briefing. Tuloy-tuloy din ang briefing dito sa Legazpi, sa Albay, sa ating mga media practitioners, at sa ating mga academe at sa mga chamber of commerce, mga business para at least maibahagi ang features ng polymer. Ayan. Maraming salamat Sir Alvin and magandang araw sa mga kaibigan natin dyan sa BSP. Apo. Salamat din po Sir Fred at sa mga taga-pakinig. Si Sir Alvin Bernido ng BSP Legazpi, mga kaperiodiko. Maganda.